Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah, chapter 14 na tayo. Babu man jahada shay'an minal asma'i was sifati. Ang kabanata tungkol sa sino mang tumatanggi sa alinman o anuman sa mga pangalan at katangian ni Allah. At mahalaga itong chapter na ito kasi dito na naliligaw ang marami sa mga Muslim. Kasi yung di ba, yung paglabag sa Tauhidul Rububiyyah, Tauhidul Uluhiyyah, malinaw shirk, di ba? Shirk at kufur. Pero ito, maraming mga Muslim, akala nila Muslim pa rin sila. O akala nila banal pa rin sila, kompleto pa rin yung pagiging Muslim nila. Pero tinatanggi nila yung mga pangalan katangian ni Allah sa iba't ibang mga kaparaanan. Iba't ibang mga kaparaanan. So yung kinalaman ng chapter na ito sa kabuuan ng Kitabut Tauhid, hiya anna man jahada shay'an min asma'illahi wa sifatihi faqad ata bima yunaqidu at-tauhida wa yunafihi wadhalika min sya'bil kufri. Ang kinalaman daw nito sa Kitabut Tauhid, ang sino mang tumanggi sa anuman o alinman sa mga pangalan ni Allah at kanyang mga katangian ay nakagawa ng nakakasira sa iman. Wadhalika min sya'bil kufri, at ito nga ay kabilang sa mga sanga o mga uri ng kawalang pananampalataya, waliyadu billah. Kufur talaga, kufur. Pero iniisip mo, buong akala mo Muslim ka. Buong akala mo Muslim ka, tapos itinatanggi mo yung mga pangalan at katangian ni Allah. Na itinatanggi mo si Allah may kamay, itinatanggi mo si Allah may mukha, at iba't pang katulad nito. Tapos, nasa mapanganib ka na pala na kalagayan. So napakahalaga nga talaga ng kaalaman. Alhamdulillah. Hindi tayo ang nagdedesisyon kung tama ba o mali ang ating paniniwala. So dapat sumusunod tayo. Dito, pinaka ma-appreciate natin ang kahalagahan ng ulama, ng maalam. Kasi kung tayo-tayo lang, di ba? Tayo-tayo lang magbabasa ng Quran, tayo-tayo lang magbabasa ng hadith. Pwede tayo magkakaroon ng sarili nating interpretasyon Pero babalik tayo sa mga scholar na yung kaalaman nila, kinuha lang din nila, binabalik-balikan lang din nila doon sa mga nauna sa kanila. So babalik tayo sa usapin ng sanad, babalik tayo sa usapin ng pagkapit sa dalil, babalik tayo sa usapin ng pag-unawa sa mga bagay-bagay ayon sa Quran at Sunnah, ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, which is ang metodolohiya ng Salafiyah, yung pagkapit sa mga pag-unawa, pagkapit sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Yun ang kumpleto at buod ng paninindigan ng Salafiyah, na tayo, hindi natin tinatawag ang ating mga sarili na Salafi para laitin yung iba o siraan yung ibang Muslim na mayroong ligaw na paniniwala. Hindi. Ang layunin natin dito, maging malinaw ang ating metodolohiya. Kung paano tayo nakakarating sa pag-unawa sa ating mga paniniwala, mga gawaing pagsamba, pang-araw-araw na mga gawain at iba pang may kinalaman sa ating relihiyon. Yun ang Salafiyah. Alhamdulillah. So ngayon, sumunod na usapin, merong aya na binanggit dito. Hindi pala kumpleto yung yung aya binanggit dito. Yan natin sa ito. Surah Ar-Ra'd verse 30. Ang nilagay lang kasi, wahum yakfuruna birrahman. Sila daw ay hindi nananampalataya sa Ar-Rahman. So doon sa verse 30,
Okay. So yung aya, tingnan natin kung dito ba. Ayun nga. Kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Dahil dito, o gayon nga, isinugo ka namin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ummah o nasyon na, kumbaga, meron nang naunang mga ummah na nauna sa kanila. At tukoy nga rito yung ummah ng Quraysh, ng mga Arabo, o itong ummah na ito sa pagkalahatan. Kasi pwedeng ang ummah ay ummah ng da'wah at ummatul istijaba ang tinutukoy. Natalakay na natin nung nakaraan. Ummatul da'wah, pangkalahatan, kasama yung mga kuffar at ummatul istijaba. Ummah ng mga tumugon sa da'wah, ummah ng mga mananampalataya. Litatluwa alihim alladhi awhayna ilayka. Yung ay pinadala ka namin sa kanila na meron ng mga naunang umma sa kanila. Naunang mga umma, syempre mga umma ng mga propeta. Upang basahin mo sa kanila ang siyang ipinahayag namin sa iyo. Wahum yakfuruna birrahman. Samantalang sila ay hindi naniniwala sa Ar-Rahman, na isa sa mga pangalan ni Allah. At ito na nga yung Quraysh. Diba naalala nyo ilang beses nangyari na, kumbaga yung Quraysh, ang isinusulat nila, Bismikallahum. Ayaw nilang isulat yung Bismillahirrahmanirrahim, katulad ng kung paano ito isinusulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon sa Treaty of Hudaybiyah, lalong-lalo na. At kahit doon sa, yung Sahifa, yung kanilang deklarasyon na ikinukulong yung Banu Hashim at Banu Abdul Muttalib doon sa Shi'bi Abi Talib, ang isinulat nila, Bismikallahum. Kasi hindi sila naniniwala sa Ar-Rahman at Ar-Rahim na dalawang pangalan ni Allah, liban pa sa kanyang pangalan na Allah. Dahil nga kung ganito, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul huwa Rabbi. Sabihin mo, siya ang aking Panginoon. Ang tinutukoy dito yung Ar-Rahman. Ang pangalan na Ar-Rahman, ang tinutukoy dyan ng aking Panginoon din. La ilaha illahu. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Alayhi tawakkaltu, sa Kanya ako nananalig. Wa ilayhi matab. At sa Kanya ang pagbabalik loob. Kay Allah ang pagbabalik loob. So ito yung buong aya doon sa sinabi ni Allah, Surah Ar-Ra'd verse 30, Wahum yakfuruna birrahman. So dito sa usapin na ito, ang kinalaman ng aya na ito, dito sa usapin na ito, yung udkur sababa nuzuli, hadhil aya, wa ma hukmu man jahada shay'an min asma'illahi wa sifatihi. So ano raw ba ang dahilan kung bakit ibinaba ang aya na ito? Yung sa Surah Ar-Ra'd verse 30. So sinabi, sababu nuzuliha anna musyriki Quraysh jahadu ismar Rahman. Inadan. Ang dahilan daw nito ay itinatanggi ng Quraysh ang pangalan ni Allah na Ar-Rahman, na inadan bilang kumbaga katigasan ng ulo. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, na hindi nila tinatanggap ang pangalan na Ar-Rahman. Wa ankaruhu fanazalat. At tinatanggi nga nila ito, minamasama nila ang pagtawag kay Allah bilang Ar-Rahman at bumaba nga ang aya na ito. Far-Rahmanu, at ang Ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala. Ang salita o ang kataga o ang pangalan na Ar-Rahman ay pangalan na kabilang sa mga pangalan ni Allah. Dalla alayhi al-ismu ala anna ar-rahma sifatuhu subhana. Nang pangalan na Ar-Rahman ay dalil o kaya ay hindi baligtad pala. Ang pangalan na Ar-Rahman, ang dalil nito ng pagiging pangalan ni Allah na Ar-Rahman, ng pagkakaroon ni Allah ng pangalan na Ar-Rahman ay ang rahmah. Ang pinanggalingan ng pangalan niya na Ar-Rahman ay ang rahmah na habag ni Allah
na kanyang katangian. Wahiya min sifatil kamal yajibul imanu biha. At ito'y kabilang sa mga sifatul kamal na obligado ang pananampalataya rito. Sa nabanggit dito sifatul kamal, di ba? Naalala nyo? Ano pa yung isa? Sifatul jalal. Di ba? Sifatul kamal at sifatul jalal. Sifatul kamal, kapag ang pangalan ni Allah ay tumutukoy sa kanyang kabutihan, kabaitan, o yung ang sabi ng mga scholar, kapag narinig natin yung pangalan na yun ay kumbaga lumalambot ang ating puso, yun ay sifatul kamal. Ibig sabihin ng kamal, pagiging perpekto. Pero sifatul jalal, yun yung mga pangalan ni Allah na tumutukoy o katangian ni Allah na tumutukoy sa kanyang kapangyarihan. At ang mga sifatul jalal, yun yung mga pangalan ni Allah na kapag naririnig natin, kinikilabutan tayo. Nanliliit tayo. O nagpapakumbaba tayo. Bawa Ar-Rahman, di ba? Nalaman natin si Allah mahabagin. So, gumagaan yung pakiramdam natin. Pero kapag narinig natin yung mga pangalan ni Allah, halimbawa Al-Qawi, Al-Aziz, at iba pang mga pangalan na katulad nito, ang malakas, ang makapangyarihan, so yun ay mga sifatul jalal ni Allah. Pero yung Ar-Rahmah, yung Rahmah, ito ay kanyang sifatu, kabilang sa kanyang sifatul kamal. Wa ithbatuha lillahi ta'ala. So, obligado daw na manampalataya rito at pagtibayin ito kay Allah. Paniwalaan at panindigan. Kama yaliku bijalalihi wa udmatihi. Siyempre, ang rahma ni Allah ay katangian ni Allah at ito'y unawain natin na ito ay habag ni Allah na nababagay. Nababagay lamang sa kanyang kadakilaan, nababanggitin dito yung jalal, at karangalan, sa kanyang karangalan at kadakilaan. Kasairi asma'ihi wa sifatihi, katulad ng kung paano natin tinatanggap ang iba pa niyang mga pangalan at katangian, faman jahada shay'an minha, fahuwa kafirun. Sino man ang tumanggi sa kahit alin sa mga pangalan at katangian ni Allah, siya ay kafir. Siya ay kafir. Waliyadu billah. So para mas maintindihan pa natin ito, merong iniulat si Imam al-Bukhari. Qala Ali radhiyallahu anhu, iniulat ni Ali radhiyallahu anhu, haddathun nasu bima ya'rifuna atiriduna, ay hindi, hadithu pala. Hadithun nasa bima ya'rifuna atiriduna an yukaddiballaha wa rasulah. Kausapin mo ang mga tao na kumbaga iniulat ni Ali ito na sinabi niya na kausapin mo ang mga tao ayon sa kung ano ang kanilang nalalaman. Kumbaga kung mangangaral tayo sa mga tao, ang ipangangaral natin sa kanila ay ayon sa kung ano ang kanilang nalalaman at syempre ayon sa kanilang naiintindihan. So, halimbawa niyan sa usapin ng iba't ibang mga usapin sa relihiyon, hindi tayo dapat nangangaral ng malalim na pangangaral doon sa mga tao na kahit basic, hindi niya naiintindihan. Okay, kaya nga, hindi tayo dapat pumapatol sa pakikipagtalo sa mangmang. So, makikipagtalo tayo sa mangmang, di ba? Sasabihin natin sa mangmang, wajib magbabala sa mga tao tungkol sa kasamaan ng isang tao at hindi ito may tuturing nag-iiba o panlilibak. Kung yung tao diyon, nagrereklamo, di ba? Sabihin niya, nililibak siya o sinisiraan. Hindi nga yung dumadalo ng aralin . O paano mo ipapaliwanag sa kanya yun? Na wajib ang ginagawa mo, wajib. Hindi mo siya sinisiraan, binubuking mo siya at magkaiba yun. Magkaiba yung pangbubuking, yung binubuking mo siya o in-expose
para mababalaan ng mga tao at iba yung paninira na kumbaga sinisira mo yung kanyang karangalan. Magkaiba yung dalawa na yun. Magkaibang dalawa. Magiging giba ang anumang pagbabanggit sa kapintasan ni numan kung ang kanyang kapintasan ay hindi na kakapinsala sa iba pa. Bago ang kanyang kapintasan ay bisyo na siya lang ang nakakaalam. Nililihim niya sa mga tao. Tapos kinuwento mo sa mga tao, si ganito nakita ko. Naninigarilyo, umiinom ng alak, nagzizina. Yun posible magiging giba yun. Pero yung kriminal na nanloloko ng kapwa, estapador, tapos i-expose mo sa mga tao, hindi yun magiging giba. Siya dapat ang nagpapakumbaba. Hindi yung yung naninindigan lamang sa pagtupad sa kanyang obligasyon na babalaan ang mga tao. Kasi kung di ka magbababala, ano mangyayari sa'yo? Kasabwat ka. Magiging kasabwat ka. So halimbawa yun, sample yun dito ng tinutukoy ni Ali radhiyallahu anhu. Kausapin mo yung mga tao ayon sa kung ano yung naiintindihan nila. Khatibin nasa ala qadari ukulihim. Kausapin mo ang mga tao ayon sa kakayanan ng kanilang pag-iisip, ayon sa kanilang talino. So, kung matalino yung kausap mo, pwede ka na magturo ng advance. Tuturuan mo yung kambal, matalino. Allahu Akbar, insyaAllah. Parang natulala si Rashid. Pwede. Pero kung alam mo yung tao, hindi naman makakaintindi, ba't ka pa magpapalalim? Di ba? Bago ka magpalalim, edi balikan mo muna sa kanya din yung basic. Parang yung Arabic natin, di ba? Pabalik-balik tayo. Kasi nga, hindi naman kahit yung kambal, di naman makaabante din sa Arabic, kaya binabalik-balikan natin, inshallah. Kasi titiyakin muna natin na nauunawaan natin yung basic bago natin palalimin yung talakayin. So sa ganitong kahulugan din. Kasi, sabi niya, gusto niyo ba na pasinungalingan ng mga tao si Allah at ang kanyang sugo dahil kinausap ninyo sila sa mga bagay-bagay na hindi nila nalalaman? Anong ibig sabihin niya rito? Ito na yung resulta kapag ang tao namumulot lang ng kaalaman. Nakakita ng pinost sa Facebook o shinare niya, tapos pinanghawakan na niya, tapos meron siya sarili niyang pag-unawa. Halimbawa, nakapulot siya ng post sa Facebook, bawal mag-aklas sa pinuno. Bawal mag-aklas sa pinuno. O ngayon, binigyan niya ng kahulugan, bawal mag-aklas sa pinuno, bawal punahin ng mali ng pinuno. Kasi pag pinuna mo, nag-aaklas ka. O di, pinasinungalingan nila si Allah. Ginawad nila ng bagong kahulugan ang Islam na technically pagpapasinungaling kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nag-iimbento ka na ng relihiyon nun Nag-iimbento ka na ng relihiyon. Gumagawa ka ng sarili mong panuntunan, sarili mong hukom, sarili mong hatol. Sa ganung paraan, nangyayari ang mga ganito. So yun nga, katulad na banggit ko nga nung nakaraan, yung pag-aaklas. Ang tinutukoy sa mga ahkam tungkol sa pag-aaklas sa mga pagbabawal, sa imaratul amma, sa pamumuno na pangkalahatan, sa khalifa, sa waliul amr. Pero sa ganitong mga kalagayan, organisasyon, tapos nakita ninyo na yung tao, hindi talaga karapat dapat na mamuno. Kung mag-aaklas kayo, pwede. Kumpanya, negosyo, nakita ninyo yung CEO, palpak, papalitan ninyo. Pwede, hindi magiging pag-aaklas. Hindi magiging pag-aaklas na mayroong pagbabawal katulad ng pag-aaklas sa khalifa. Kasi pare-pareho lang kayo magkakaantas lang kayo sa bagay na yun Hindi pwede na hindi isang tao lang ang kumpanya, kumbaga lahat ng sasabihin niya batas o hindi siya pwedeng sitahin o punahin. Kasi kapag pinabayaan nyo siya, hindi pare-pareho kayong malilintikan, pare-pareho kayong malulugi.
para masira yung negosyo ninyo, o di palitan. So hindi yun hindi may tuturing na pag-aaklas. Ang binabanggit palagi sa mga pagbabawal sa pag-aaklas, yung imaratul amma. Yung imaratul amma. O lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Nagkaroon ng mga hari. O yun din. Wala namang hari dito eh. So yung kung ano man yung kumbaga mangyayari na kagustuhan ng mga tao na papalitan, ang pinuno, hindi magiging katulad ng pag-aaklas na pinagbabawal sa imaratul amma, doon sa pinunong pangkalahatan, sa mga khalifa, sa mga gobernador, at iba pa. Hindi ito magiging pag-aaklas na nagiging kawarij ka kapag ikaw ay nag-aklas. Hindi naman tayo dito nag-aaklas din eh. Di ba? Nagtayo tayo ng sarili nating organisasyon para protektahan ng ating mga sarili sa anumang kapalpakan o anumang kasamaan, inshallah. Hindi tayo nag-aaklas. Gumawa tayo ng sarili nating organisasyon na pinahintulutan naman sa batas na yung tao at syempre, walang pagbabawal sa batas ni Allah. Kasing pagtatayo ng organisasyon, saan papasok? Ibada o muamala? Muamala. O meron ba pagbabawal magtayo ka ng organisasyon? Wala rin. So, hindi tayo nag-aaklas o ano pa man. Kaya, huwag kayong basta-bastang, kumbaga, makikipagtalo sa sino man na walang kakayanan na umunawa. Kasi bandang huli, debate sa kanila. Kayo din yung mapapahamak kayong mahamak. Ha? Oo, ganun. Babalik at babalik sa inyo. Oo, yung gusto lang nila ipapatupad nila. Huwag kayo makikipagtalo. At ito nga rin, usapin na ito, huwag yung kakausapin yung mga tao tungkol sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Ipaunawa nyo muna sa kanila. Kapag naunawaan nila, saka kayo pumunta doon sa mas malalim o mas mataas na usapin. Kasi pag hindi, yung katulad ng mga tao, karamihan sa mga tao ngayon, namumulot lang ng kung ano yung magagamit nila bilang patunay para sa kanila. Pero yung mga patunay laban sa kanila, ayaw nilang tanggapin, wala kayong mapapala sa mga ganong tao. Wala kayong mapapala sa mga ganong tao. At ngayon, itong itong sinabi nito ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ang dahilan nito kung bakit nasabi niya na ito, sasabi ni Sheikh Abdullah bin Jarillah, rahimahullah, sababahu wallahu a'lam, ang dahilan nito, mahaddatha fi khilafatihi min kathrati ikbalin nasi ala ahli al-hikayah wal qisas wa ahli al-wa'd fayatuna fi qisasihim bi ahadith la tu'rafu farubbama istankaraha ba'da an-nasi waradduha wa qad yakunu li ba'diha aslun wa ma'na sahihun fataka'u ba'dal mafasid bisababi dhalika. So nung panahon ito ng khilafah ni Ali radhiyallahu anhu, na yung mga tao raw, sa sobrang dami na ng mga Muslim sa panahon na yon, iba-iba na yung marami nang nangyayari. So dati di ba ang mga nangangaral talaga, yung mga sahaba, kumbaga talagang maalam sa relihiyon. Pero nangyayari na sa panahon ni Ali bin Abi Talib, meron ng mga, parang ngayon, vlogger, di ba? Yung mga vlogger, sila yung mas tinatangkilik ng mga tao kaysa sa mga ulama. So doon sa panahon niya, meron daw mga storyteller, yung mga tagapagkwento. Tinatangkilik sila ng mga tao. At itong mga tagapagkwento na ito, o yung iba sa kanila, maaring mangangaral talaga. Sila ay maaring nagpapahayag ng ilang mga hadith sa kanilang mga kwento, pero ang mga hadith na ito ay, kumbaga, may maling kahulugan o kaya ay hindi nila lubusang nauunawaan. Na maaring mga hadith na ito sahih ang hadith, at yung kahulugan sahih. Pero dahil mali nilang naipapahayag, yun nga, namulot lang mali nilang naipapahayag, so nagdudulot ito ng kasamaan sa mga tao. Sa paanong paraan? Kinausap niya yung mga tao sa isang bagay na hindi nila naiintindihan.
Kinausap nila yung mga tao sa isang bagay na hindi nila naiintindihan. Yung mga tao bilib na bilib sa sinasabi nung Maulana, halimbawa. O di, nabago ang relihiyon. Nabago ang relihiyon. Kaya sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bilang kanyang tugon sa nangyayari na ito, fa'arsyadahum amirul mu'minin radhiyallahu anhu ila annahum la yuhaddithuna amatan nasi illa bima huwa ma'rufun. Sabi niya sa kanila, huwag silang mangangaral sa mga tao liban na lamang sa kung ano ang natitiyak na kaalaman. Tiyak na kaalaman. At kumbaga, naiintindihan din sa paraan na naiintindihan ng mga tao. Yanfa'un nasa fi asli dinihim wa ahkamihi min bayanil halali wal haram alladhi kallafu bihi duna ma yushgilu an dhalika mimma qad yuaddi ila raddil haqqi wa adami kubulihi fayufdi bihim ila takdhib. So ang ipangangaral lang nila ay kung ano yung kumbaga tiyak na kaalaman at kaalaman na kumbaga basic. Yun isa pa sa mga kahulugan ng yung ma'ruf na tinutukoy dito sa kahulugan dito, basic na dapat na malaman ng tao. Yung huwag sila magpapalalim sa pangangaral. Huwag sila magpapalalim sa pangangaral. Naalala niyo yung nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na kapag makikipag-usap daw kayo, tingnan niyo kung yung kausap ba ninyo mutakassisun, mga ahlul o mga tullabul ilm, o kung yung kausap ba ninyo mga pangkaraniwang tao. Kasi kung pangkaraniwang tao, mangangaral kayo sa kanila, ipangaral lang ninyo kung ano yung binabanggit sa hadith. Diba? Man taraka al-ahdul ladhi baynana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan natin at pagitan nila ng kuffar ay ang sala. Sino man tumalikod sa sala ay nagiging kafir. Yun yung ipangaral mo sa kanila. Pero kung tulabul ilm yung kausap mo, pwede ka magdagdag ng detalye. Pwede ka magdagdag ng detalye. Ang sasabihin mo sa kanila, ang tinuturing dito na magiging kafir, yung itinatanggi niya na wajib. Pero yung tinatamad, maaring nasa mapanganib siya na kalagayan, pero hindi siya tuluyang nagiging kafir. Yun ganun. Pero yung ganun bagay, hindi mo na ikukwento sa pangkaraniwang tao. Nung iisipin ngayon ng tamad magsala, okay lang pala, hindi ako magiging kafir. Diba? Isipin niya, okay lang pala. Huwag na lang. Ipangaral mo sa kanila kung ano lang yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi naman sila mutakassisun sa usapin na yun. Hindi sila espesyalista sa usapin na yun. Kaya ipangaral lang ninyo kung ano yung halal, kung ano yung haram, at kung ano yung obligado sa kanila. At huwag silang madidistract, kumbaga, o ano yung bang malalansi ng mga usapin, palayo doon sa mga malalalim na mga usapin na magiging dahilan na itatanggi nila ang katotohanan. O ngayon, bakit tuwing may nangangaral na kufur ang pagtalikod sa sala? Bakit ang dami nakikipagtalo? Kasi narinig nila, may pananaw ibang scholar, di ba, hindi naman nagiging kafir yung tumatalikod sa sala? Kasi pinangaralan sila ng bagay na hindi naman nila naiintindihan. Ano ngayon, di tinanggi nila yung hadith. Itinanggi nila ang hadith. At yun nga, ito yung nagdulot na tinatanggi na nila ang katotohanan, waliyadu billah. So dito nagsimula itong aralin natin tungkol sa mga katangian ni Allah. Kasi involved na dito yung mga Muslim . At para mauunawaan natin ang anuman sa Islam, so dapat dadaan tayo sa basic. So basic palagi dadaanan natin. Mula sa basic, pataas tayo ng pataas o palalim tayo ng palalim, inshallah, hindi namumulot lang tayo. Kaya nga, yung sinasabi ko dati, gumagawa ko palagi dati ng maikling mga video. Marami, halos araw-araw. 3 minutong video, 5 minuto. Pero iniisip ko, minsan may mangyayaring pupulutin lang ng tao yung gusto niyang pulutin. Kaya tumigil na ako paggawa ng mga ganun. Mas mainam yung pag-aaral na ganito. Yung malalim, inshallah, at malawak, at napupuno ng pagbabanggit sa mga dalil, inshallah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.